Tignan mo tong lalaking to. Mayabang na bata. Ito na ang pagkakataon ko. Pa, tinignan ko na mismo ang pulso ng pasyente. Sigurado akong malubahan kanyang sakit. May taning na ang kanyang buhay. Pero sabi ni Liam, iniligtas niya ang bata. Mayabang talaga ang lalaking ito. Paano natin maiupapaubaya si Isabela dyan? Mateo, totoo bang sinasabi ng kuya mo? Sinuri ko ng pasyente pa. Sigurado akong walang lunas sa sakit ng bata. Maaari bang nagsisinungaling talaga si Liam? Liam, hindi problema ang pagiging mahirap. Ako din ay dumaan sa paghihirap, pero nagsipag ako para umangat. Kaya, hindi mo kailangang magsinungaling sa harap namin. Isabela, hindi kita hayaang makasal sa ganyang tipo ng lalaki. Luz, lahat ng sinabi ko ito totoo. Kahit mag-check pa kayo sa CCTV. Walang CCTV sa labas. Wala kang ebidensya. Hindi ka ba na... Ikaw? Lolo, naniniwala ako kay Lia. Si Liam ang fiancé ko. Ang pag-insulto sa kanya, insulto din sa akin. Kapag nagpatuloy pa to, hindi ko kayo mapapalagpas. Siya, tama na. Ngayon na isang masayang okasyon. Hayaan niyo na. Lolo, naghanda ako ng regalo para sa'yo. Hangad ko ang mahaba at malusog na buhay. Ito ay isang mamahaling jade antique. Malayo pa po ang pinagbilhan ko nito. Kahanga-hanga. Jacob, maraming salamat. Ito'y galing din sa pamilya namin pa. Ang regalong to ay para sa'yo. Isang obra na mula sa likang sining ni Wang Tingjian. Mula naman sa aming pamilya, meron kaming mamahaling antik. Ito ay likhang sining ni Zhang Banchao. Napagkahusay, ang mga regalong ito ay tunay na kaaya-aya. Isabela, nakikita mo naman, di ba? May mga inihanda kami regalo. Nagtataka ako, anong regalo ang inihanda mo? Lolo, nagmadali kasi ako kaya jade pendant lang ang dala ko. Ang ganda ng jade pendant na ito. Pero, kung ikukumpara sa ating mga regalo, walang-wala yan. Mahal na mahal ka ni Lolo, pero jade pendant lang mabibigyan mo para sa kanya? Ayos lang yan. Hayaan niyo na. Isabela, may isa pa akong regalo. Huwag mo na ipakitang basurang yan. Yan na ba ang inihanda mo regalo? Mukha namang galing sa basurahan yan. Liam, ang walang kwentang bagay na yan, bagay na bagay talaga sa'yo. Parehong hindi dapat pinapakita sa publiko. Isabela, ang regalo niyo ng fiancé mo. Magkasing halaga lang, hindi ba? Mali. Kung ikukumpara sa dala niyo, mas mahal pang dala kong regalo. Anong sabi mo? Hanggat wala si Danny, walang magbabanta sa buhay natin. Sa pagkakataong to, may utang na loob kami sa pamilyang Lewis. Kaya, huwag ka magalala. Hindi ko minamaliit ang pamilyang Lewis. President, napag-alaman ko na ngayon ang kaarawan ni Mr. Lewis. Dapat ba tayo magpadala na regalo? Ihanda ang kotse. Magbibigay din tayo ng regalo. Pupunta ako ng personal. President, bakit kailangan mo pang dumalo mismo? Iniligtas ng pamilyang Lewis ang buhay ng aking apo. Ako, si Oliver. Lagi kong babayaran ang mga utang ko. Sino ba kayo para punahin ang dala kong regalo? Mahal ang halaga ng regalo namin. Sino ka para magyabang dito? Jacob, yung bagay na ibinigay mo ay isang ordinaryong design sa bahay lang. Halaga niyan? Malaki na nga yung 1,000. Samuel, yung dala mong regalo ay peke na replika lamang. Tingin mo ba mamahalin yan? 300 lang ata yan. Ano ba naman yan? Mateo, di ba? Medyo mas maganda ang regalo mo. Ngunit nagkakahalaga lamang ito ng 30,000. Samantalang ang akin ay isang rare piece na antique. Inalam ko ang pinagmulan niyan at mabusising pinili. Halaga sa merkado, mahigit $2,000,000. Kaya mas mahal ang akin. Liam, ikaw, napaka-arugante mo. Sinasabi mo bang peke lahat ng regalo namin? Liam, kung hindi mo mapapatunayan ngayon ang mga parata mo sa amin, sisiguraduhin ko, hindi ka makakalis ang buhay dito sa pamamahay namin. Isabela, sigurado ka na ba talaga sa lalaking yan? Puno ng kasinungalingan at hambog. Nadidismaya ako sa'yo. Kailangan niyo ba talagang sirain ang aking kaarawan? Ngayon din, lumuhod ka. Isabela, bakit ka naman luluhod? Lumabas ka. Umalis ka na rito. Tara na. Lolo, kung papaalisin mo si Liam ngayon, aalis na rin ako. Isabela, maagang namatay mga magulang mo, kaya napasobrang pagmamahal ko. Binigyan pa kita ng kontrol sa kumpanya natin. Hindi ko kailanman naisip pagkatapos ng lahat at tatalikuran mo kami. Para lang sa Liam na to, iiwan mong pamilya mo. Isabela,
Hindi ka pa nga kasal pero ganyan ka na. Tatalikuran mo na lang kami. Siguro ay dapat ng palitan na susunod na tagapagmana ni Lolo. Kung ganon, ang posisyon at mana mo ay mawawala kapag di mo iniwan ang niyam na yan. Pag-isipan mo ito ng mabuti. Kung gusto mo, umalis ka na dito sa pamilyang Lewis. Mula sa Woodville, dumating na si Oliver Wright. Mr. Lewis, maligayang karawan. Ang aking taus-pusong pagbati. Mr. Wright, ang iyong pagdalo sa aking karawan ay tunay na isang karangalan. Dahil nandito si Mr. Wright, sigurado magdadala ito ng magandang balita sa pamilya natin. Nabalitaan kong dalubhasa si Mr. Wright sa mga antigo at isang napakayamang kolektor. Pero sa tingin mo, ano ba talaga ang sadya na dito? Hindi mo ba alam na madami negosyo at titulo? Si Mr. Wright. Siya rin ang chairman ng South Province Medical Association. Lahat ay nakatanaw sa kanya at hawak sa palad niya. Kahit ang pamilya natin di pwedeng bumangga sa kanya. Kahit pa mataas ang estado natin, mas mataas pa rin si Mr. Wright. Kailangan ko mag-iwan ng magandang impresyon. Ito ang pagkakataon ko. Nandito ako ngayon para batiin ka. Pangalawa ay para magpasalamat. Ang aking pamilya na sina Lily at Danny ay napadaan malapit dito. Nang bigla silang nagkasakit ng malubha, mabuti na lang at may tumulong mula sa pamilya Lewis at iniligtas ang buhay ng apo ko. Nagtataka ako, sino sa inyo ang tumulong sa aking apo? Gusto kong personal na magpasalamat. Yung magnanay kanina, pamilya pala ni Mr. Wright? Di ba walang tumulong sa atin? Nakita ko kanina na huling pumasok si Jacob. Nahuli pa nga siya sa amin pumasok. Oo, nakita ko rin siya. Si Jacob ang huling pumasok sa pinto. Maaring siya ang tumulong sa mag-ina. Siguro ay naawa si Jacob sa mag-ina at natatakot na masirang reputasyon ng aming pamilya sa publiko. Kaya sinadya niyang mapahuli ng pasok para tulungan sila at pangalagaan ang reputasyon ng ating pamilya. Kuya, tunay ngang may kakaiba kang anak. Ang ating pamilyang Lewis ay nasa mabuting kamay sa hinaharap. Ikaw ba talaga ang tumulong sa mag-ina? Hindi ako ang tumulong. Pero siguro, hindi naman ganun kalubha ang sakit ng bata. Kaya kusa itong gumaling. Ito na ang pagkakataon ko para patunayan na sa sarili ko. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Dahil sa ngayon, ang alam nilang lahat, ako ang nagligtas sa bata. Ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Lewis ay siguradong mapapasakin. Ako nga po pa. Nagalala ako sa mag-ina kaya naiwan ako at tinulungan ko sila. Iniwan ko sila sa mabuting kondisyon. Di ko inakalang ako mo po ang bata. Akong tumulong sa bata. Liam, itigil mo na ang kalokohan mo. Alam kong mabuti kang tao, pero wala kang alam sa medisina. Paano mo naman matutulungan yung bata? Pati ikaw naniniwala sa kanya? Liam, tumigil ka na. Bigyan mo naman ng kahiyan si Mrs. Isabella. Gusto mo ba talaga mapalayas sa pamilyang Lewis nang dahil sa'yo? Pero ako naman talaga yun. Teka, Mr. Wright. Ikaw pala ang tumulong sa aking anak at apo. Salamat. Kapag nagkaproblema ka sa hinaharap, sigurong tutulungan ka ng aming pamilya. Jacob, wala sa amin ang kayang magpagaling sa bata, yet we succeeded. Siguro ay marami ka ng alam sa medisina. Yung hidden healing needles, nag-ensayo lang po ako. Sana ay mapatawad niyo po ako. Ayos lang, Jacob. Mabuti ang ginawa mo. Hindi mo lang na-master ang technique ng ating pamilya sa panggagamot. May mabuti ka ding puso. Hindi ka din nagdalawang isip na tumulong. Proud ako sa iyo. Dahil doon, pinag-isipan ko itong mabuti. At napakita mo sa amin ngayon na karapat-dapat ka. Kaya wala akong pagdududa. Simula ngayon, ibibigay ko ng aking posisyon kay Jacob. Sana'y dalhin mo ang pamilya natin pangan. Oo naman po. Pangako. Pangangalagaan ko ang pamilya at kumpanya natin. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa'yo, di na mangyayari to. Bakit ako na naman? Isabella, dati ay hanga ako sa kakayahan at potensyal mo. Ang Liam na yan ay sinungaling at di mapagkakatiwalaan. Sinabi niya siya ang gumamot pero hindi naman pala. Kapag iniwan mo siya ngayon, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Ayoko. Ha? Nakalimutan ko sabihin sa'yo. Ang taong tumulong sa amin, kahit na parte siya ng pamilyang Lewis, ibang gamit niyang apelyido, ang pangalan niya ay Liam Smith. Sa kanya magpasalamat. May problema po ba? Mr. Wright, bakit mo ako sinampal? Kulang pa yan sa ginawa mo. Kapal na mukha mo magsinungaling sa aming lahat. Gusto mo bang mamatay? Ang taong tumulong sa apo ko ay si Liam Smith.
Oh. Ikaw si Liam Smith, di ba? Opo. Pasensya na, di kita nakilala agad. Patawarin mo ko. Sana ay may magawa ko sa'yo para mapunan ko ang kasalanan ko. Wala lang po yun. Lia, ikaw ba talaga ang tumulong sa bata? Kanina ko pa sinasabi, ayaw niyo naman maniwala. Mr. Wright, baka nagkamali ka lang. Ang Liam na to ay nobya ni Isabela. Hindi siya parte ng pamilya namin. Wala din siyang alam na medisina, kaya imposible. Mr. Wright, sinuri namin ang apo mo. Nakita naming lahat. Terminal ang sakit niya. Siguradong walang kakayahan si Liam na magbagaling. Mr. Wright, pwede bang alamin muna natin ang nangyari? Bakit? Kinukwestiyon niyo ba ang desisyon ko? Hindi naman po. Pasensya na sa inasal namin ngayon. Liam, may kaunti akong alam tungkol sa medisina. Kaya matanong ko, anong teknik ang ginamit mo sa apo kong si Danny? Yung chest center acupoint. Anong sabi mo? Mahirap gawin yan. Pwede ikamatay ng pasyente. Kuya, mali ka. Ang kondisyon ng bata ay nasa sukdulan na din. Tanging ang chest center acupoint lang ang tanging niyang pag-asa. Hindi ko inakalang may ganung kakayahan ng lalaking to. Kung ganon, malinaw na. Ang pamilya nyo, na puro doktor, ay nawalang nagawa sa sakit ng aking apo. Si Liam lang pala ang makakagamot. Liam, hindi ko inakala na may angking galing ka pala sa panggagamot. Hinusgan kita agad. Liam, pasensya ka na. Lahat kami nagkamali sa'yo. At ikaw, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo. Tingin mo ba ay maloloko mo ko? Patawarin mo ako, Mr. Wright. Hindi ako nag-iisip na mabuti. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkunwari ka na ikaw ang gumamot sa apo ko. Kaya akong hihingi ka ng tawad, huwag sa akin. Kundi kay Liam. Liam, patawarin mo ako. Alam ko nagkamali ako. Liam, ano gusto mo gawin sa kanya? Magsabi ka lang, kaya ko siyang ikulong. Wag naman. Liam, patawarin mo ako. Tulungan mo ako pakiusap. Lia, parte pa rin si Jacob ng pamilya namin. Oo na, sige na. Sensya na. Dahil sa pagdating ko, nagkagulo sa espesyal na araw na ito. Dahil dyan, may inihanda akong 3 regalo para kay Mr. Lewis. Kaninong regalo yan? Gusto mo po bang tignan? Yan ay dala ni Jacob. Nagpakahirap pa siyang maghanap ng ganyang kamahal at kaganda na regalo. Kapag nagustuhan ni Mr. Wright to, baka sakaling mabago pa namin ang ihip ng hangin, lalo na ang kalagayan ng aming pamilya. Ito ay isang replika lamang. Isa pa, bumurahin lang naman ito. Pati na rin ang material na ginamit, pero hindi na rin masama. Siguro ay nasa 10,000 ito. Imposible. Pero matagal itong pinareserba. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa kakayahan ko? Kung titingnan mong mabuti, gawa lang ito sa karaniwang materyales. At ito naman ay isang peke na kasulatan. Mr. Lewis, pasensya sa sasabihin ko. Pero itong mga anak mo, walang kakayahang kumilatis. Samuel, anong nangyari sa pamilya niyo? Una kinawawa ni Jacob si Liam. Ngayon naman nagdala kayo ng mga walang kwentang regalo. Niloloko niyo ako. Simula ngayon, ay tanggal na kayo sa pamilyang Lewis. Pero itong pendant na to, mukhang mamahalin. Paano nanditong bagay na to? Hindi ba isang ordinaryong pendant lang yan? Talaga bang mamahalin yan? Ordinaryong pendant? Ito ay isang lumang kayamanan. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay ang binigay ng Prime Minister para sa ating emperador. Ipasok mo yan dito. Tama nga. Tingnan niyo ang materyales nito. Pati na rin ang pagbago ng disenyo. Ito nga talaga ang snuff bottle. Ito ay isang rare treasure. Nagkakahalaga ng higit 1 milyon. Yan? Ganun kamahal?
Kung ganun, mga dala niyong regalo ay mas mamahalin pala. Mukhang mas aangat ang pamilya niyo. Ang sinabi ni Mr. Wright, pati na rin ang sinabi ni Liam, ay halos magkatugma. Liam, hindi ka lang magaling na manggagamot, magaling ka din kumilatis. Liam, hindi ko inaakala na may ganito ka palang kakayahan. Hinusgan kita agad. Ang dala mo ay mamahalin pala. Kasi nga tama ako sa pinili ko. Nakakahanga talaga si Liam. Halos kasing galing ako ni Liam. Kahanga-hanga. Bata pa lang pero magaling na kumilatis ng mga bagay. Ay hindi naman po. Kung ganon, pwede ba kita masubukan? Oo naman po, Mr. Wright. Liam, tignan mo to. Ito ay nakuha ko sa isang auction. Isang pottery piece. Sa totoo lang, matagal na ako sa antique business. Kinilatis ko ito na mabuti. Ang pottery piece na yan, maganda ang kulay at texture. Pati na rin ang pagkakagawa at design. Wala akong mahanap na mali. Dapat ay isa yung authentic piece pero pakiramdam ko ay may mali talaga. Huh? $500? Mukhang bagong gawa pa to. May nakasulat sa loob. Kailangan kong makita ang nakasulat sa loob. Ang pottery piece na buhay isang replica ni Ryan Adams? Wala kang makitang mali sa pottery piece na to galing sa labas. Mukhang ang Liam na to ay ordinaryong tao lang din. Umasa pa naman ako. Matanong ko lang po. Magkano po ang bili nyo dito? 30 milyon. Mukhang nagsayang lang po kayo ng pera. Ang sinasabi mo ba ito'y peke? Paano mo nasabi? Wala nga akong nakitang mali dyan. Ang mali ay wala sa labas. Nasa loob. Anong ibig mo sabihin? Madali lang naman po eh. Kaso malambot ang sahig dito. Liam, wag! Mahal ang pottery piece na yan. Baka magalit si Mr. Wright. Huwag mong idamay ang pamilya namin dito. Liam, kung hindi ka sigurado, huwag mo nang ituloy yan. Wala tayong pangbayad dyan. Wag!